Ito na po. Ito na po. Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba? Ang bababa ng mga grado mo. Sensya na po talaga kayo, Nay. Pero wala naman po akong bagsak. Kahit, Nay, pasang-awa lang naman sa mga grado mo. Parang hindi magiging ganito kababa eh. Mababa rin ang mga score mo sa test. Bobo ka ba? Po, ang sabi ko, bobo ka ba? Di naman ganun kataas, pero bakit ako lang po yung pinapagalitan ninyo? Grabe naman po kayo magalit sa akin. Ay, wala naman po akong bagsak. Tapos nakuha mo pa talaga mga tuwiran, ha? Nagsasabi lang naman po ako na para naman sa kuya mo. Mas marami naman siyang kayang gawin kesa sa'yo. Magaling siyang tumugtog ng drum. Kaya nga nasali siya sa banda ng eskwelahan niyo, hindi ba? Mahusay din mag-basketball. May itsura kaya laging laman ng mga pageant. Magaling makisama, magiliw kaya maraming natutuwa sa kanya. Ay, naku, ang anak ko yun, napaka-perfecto! Eh, ikaw, mag-aaral ka na nga ng babawi, tumalpak ka pa? Saan ka na lang pupulutin yung pagtanda mo, Jenica? Baka walang kumpanya gustuhin-kuhin ka dahil napakahina ng utak mo. Walang-wala ka talaga sa kalintingan ng kuya mo. Padudod, hindi yun ang unang beses na kinumpara ako ni Nanay Irma kay Kuya Jason, pero paulit-ulit pa rin ako nasasaktan. At walang pinagkaiba ang sandaling yun. Akala ko inumanhid na ako, pero naapektuhan pa rin ako ng bigat ng mga salita niya laban sa akin. Samantalang nanay namin, ang kuya ko na ang pinaka-perfecto. Kulang na lang ay gawin niya itong santo at sambahin. Samantala, ang turi naman niya sa akin ay kabaliktaran ng mga magagandang bagay na sinabi niya sa kapatid ko. Hindi talaga patas ang tingin sa amin ang aming nanay simula pagkabata pa lamang. Ang tatay ko lamang ang kakampi ko noon, pero iniwan niya ako nung naghiwalay sila ni nanay. Mas naramdaman ko tuloy na nawalan na ako ng puwan sa pamilya namin dahil wala na ang nag-iisang may paborito sa akin. Fast forward. Sa kabila ng unfair treatment ni nanay sa akin, ay nagsiya pa rin po ako sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mas mabigat kong mga problema, Papa Dudu. Pambihira namang Pilipinas to. Alala na talaga ng traffic. Mas nakakapagod pag bumiyahe araw-araw kaysa sa aktwal na trabaho sa opisina eh. Wala na ba talagang pagbabago? Buti pa makaupo nga muna. Ay, ilang oras kang nakaupo sa opisina tapos pagdating mo sa bahay uupo ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, kaya nga po ko uupo. Okay, mamaya ka na umupo. Akin na muna. Yung ano po, Tama ka ba? Eh di yung sweldo mo, baka nakakalimutan mo. Araw ng bigay mo ngayon ng sweldo. Kanino ko pa hinihintay yan eh. At tingilan na naman sa renta. Naubusan din tayo ng gas. Sumabay ka talaga. Hindi ko tuloy natapos yung niluluto ko. Anak ng lintik. Wala na. Asan yung pera? teka lang naman po, Nay. Kukunin ko po muna rito sa wallet ko. Bagal-bagal mo talaga. Ito na po, Nay. Okay na. Saka lang to, Neneng. Bakit ganito lang? Ako po. Sabi ko, bakit ganito lang? Wala ka na ba idadagdag dito? Wala na po, Nay. Sagad na po Kaya yan. sabi ko lang, diba? Sigilan na ng renta, tapos naubusan pa tayo ng gasol. Kung sagot yung pagbili ng gasol, di ba? Toka po yan ni Kuya, kaya bakit parang balak yung kunin dyan sa sweldo ko? Bakit hindi? Eh, maliit lang din naman ang ibinigay ng kuya mo. Kaya pambili lang yun ng bigas. Wala na rin yung panggas, hindi na kasya. Di naman po yata tama na sa akin kayo maghahanap ng extra na pera. Dapat po kay Kuya. Bili ka ba talaga o ano? Maliit nga lang ang nabigay ng kuya mo. At tingin ko, wala na siyang malalabas pa. Kaya sa'yo ko na lang sana kukunin yung pambili natin ng gas. Wala na nga rin po kung malalabas, Ano Nay. wala? Dapat meron. Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hoy, Jenica,
dati na mas mataas ng kaunti ang sinesweldo mo kaysa sa kuya mo? Dapat may extra na pera ka, lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nagkukulang ng ambag ang kuya mo. Hindi naman po itong unang beses na nagkulang ng ambag si kuya sa bahay natin eh. At saka sa lahat ng yun, palagi ako ang sumasagot. Akong nag-a-adjust. Kahit nga wala na sa budget ko, pinipilit kong magbigay. Pero mali naman po yata na ako lang palagi yung pinapasalo nyo. Lalo na ngayon na wala rin ako mailabas. Di rin po katwiran na mas mataas yung sweldo ko kaysa kay kuya. Eh magkano lang naman yun, Nay? Teka, nanunumbat ka ba? Hindi po. Wala pong panunumbat doon. Ano wala, iyon ang tinutumbok mo eh. Ang dami mong sinasabi, responsibilidad mo naman talagang mag-ambag sa pamilya natin. Pero responsibilidad din po ni kuya yun. Kaya bakit ako lang yung pinupukpok nyo, Nay? Pag si kuya, sakto lang ang inaambag o kaya kulang, wala naman kayo masyadong sinasabi. Pero pag ako, sangkabutak na mo yung abot ko sa inyo. Aba, intindihin mo, may ibang pinagkakagastusan ng kuya mo. Eh, nabanggit na niya sa akin na may gala sila ng girlfriend niya para raw sa anniversary nila, magbi-beach daw. Eh, syempre mapapagastos siya, kaya ikaw na muna ang magbigay. Pagbigyan mo na ang kuya mo, wala ka namang pinagkakagastusan eh. Oy, Jenica, paalala ko lang, huwag ka muna magpapamilya. Ha? Oh, paano naman po napunta dyan ang usapan, Nay? Eh, gusto ko lang paalalahanan ka. Kasi ang baba ng sweldo mo, hindi ka nga makapagbigay ng sobra rito sa bahay, tapos magpapamilya ka pa. Baka mapabayaan mo lang ang magiging anak mo. Kasi taktuhan lang naman palagi ang nakita mo. Kawawa naman ang magiging apo ko sa'yo. Papa Dudut, wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng sariling pamilya dahil sa nakaatang na responsibilidad sa aking mga balikat. Kaya madalas ay said ang pera ko at wala na halos natitira sa akin, kundi pamasahe na lamang. Minsan nga ay pati yun ay kinukuha pa ni nanay kesyo nakukulangan daw siya sa ibinibigay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit kay kuya dahil kung magkano lang ang maibigay niya, ay wala nang sinasabing malala sa kanya ang nanay namin. Sabagay, ano pa ba ang dapat kong asahan ay paborito nga siya kesa sa akin. Bukod po sa pinansyal na aspeto ay tumutulong din ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko. Pero hindi yan ma-appreciate ni nanay at malimit pa rin niya akong ikumpara sa kapatid ko. Kaya nga nasasaktan ako ng husto dahil akala ko ay gagaan na ang pakikitungo niya sa akin halos may silbi na ako sa pamilya namin. Ngunit hindi pa rin pala at sa bawat araw na dumaraan, nadaragdagan lamang papadudod ang samahan ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod akala ko noon ay sa mga pelikula lamang makikita ang mga magulang na may lantarang paborito sa mga anak nila. Kahit na pareho naman ang galing ang mga ito sa pinapupunan nila. At nung personal ko na nga yung naranasan ay napasabi na lamang ako na nag-exist pala ang bagay na yon sa tunay na buhay. Kaya nga kahit ayokong mainggit sa iba kong kaibigan at katrabaho na mayroong mabuting relasyon, sa kanilang mga nanay ay hindi ko pa rin napigilan ang ating sarili. Tao lamang ako, papadudod, nakakaramdam ng pagkaingit. Lalo't meron din namang dahilan. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-bigger person ako. Inunawa ko ang nanay ko sa abot ng aking makakaya. At para hindi tuluyang masiraan ang ulo kakabuhat sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin, natutuhan kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makapag-ibang-ibang naman. Pero hindi ko akalain na pati yun ay mamasamain pa ng magaling kong ina, papadudod.